Ready ka na ba? Kasi mukhang kailangan natin ng matapang na kape ngayon. Sisilitin natin ng isang isyung sobrang init, parang, alam mo yon, bagong luto talaga. O ano ba yan? Mukhang mabigat Sobra! Pinag-uusapan natin yung mga mabibigat na paratang laban kay Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde. Si Congressman Atayde. Oo, narinig ko nga yan. Tungkol saan daw? Ang sentro ng kontrobersya, yung mga sinasabing maanomalyang flood control projects sa distrito niya. Flood control projects? Hay, yan na naman. Exactly. Pinaghalong showbiz intrigue to kasi artista siya dati, 'di ba? Tapos may seryosong aligasyon ng korupsyon at syempre yung walang katapusang sakit ng ulo nating lahat, yung baha dito sa Metro Manila. Isang classic Pinoy recipe for controversy. Showbiz, politika, at baha. Totoo. So, yung paghimay natin ngayon, base ito sa mga ulat mula dun sa mainit na pagdinig sa Senado, yung September 8, 2025. Oo, yung sa Blue Ribbon Committee. Tama. Tapos may diretsahang panayam din kay QC Mayor Joy Belmonte, September 6 yun. At syempre, yung mga nag-aapoy na diskusyon, yung mga reactions online. Grabe siguro yung usapan online, ano? Grabe. So, ang goal natin, bubusiin natin yung mga detalye, susubukang intindihin yung bawat panig, at aalamin kung ano nga ba yung ugat nitong buong gulo. Sige, simulan na natin. Let's unpack this. Okay, pero siguro, bago tayo dumiretso kay Congressman Atayde, importante na ilagay muna natin sa konteksto. Sige. Ano yung mas malaking picture? Kasi hindi ito isolated Matagal ng cancer sa sistema natin yung corruption, specifically sa mga flood control projects sa buong Pilipinas. Parang sirang plaka na, paulit-ulit. Totoo yan. Nakasanayan na nating marinig, di ba? Yung mga kwento ng ghost projects. Yung mga proyektong tinipid, substandard, tapos yung mga kickback, yung porsyento, parang normal na lang. Exactly. At ang nakakalungkot, bilyon-bilyong piso ang pondo ang na-involve. Pero ang tanong palagi, saan ba talaga napupunta yung pera? Madalas nga, ang sentro ng usapan, yung Department of Public Works and Highways, yung DPWH. Lalo na kapag yung pondo galing sa tinatawag nilang congressional insertions. Yan. Yung congressional insertions. Mahalagang maintindihan natin yan. Ito yung mga pondo o minsan specific projects na isinisingit ng mga congressman o senador sa national budget. Ideally, para dapat yan sa distrito nila, sa constituents nila. Maganda sana yung concept. Oo nga. Kaso, anong nangyayari? Pero ang nangyayari in reality, nagiging vulnerable siya sa patronage politics. Alam mo yon, yung parang utang na loob system. At mas malala, nagiging ugat ng posibleng kickbacks, yung lagayan. Doon daw madalas nagsisimula yung anomalya. At hindi biro yung pera dito Ngayong 2025 lang, isipin mo, mahigit 650 billion. Billion! Yung budget para sa mga infrastructure initiatives ng DPWH. Kasama na dyan yung flood control. Grabe. 650 billion? Ang laki niyan. Pero ang masaklap, ang daming reports. Mga proyektong hindi natatapos o kaya peke daw o kaya palpak ang pagkakagawa. So imbes na solusyon sa baha, nagiging dagdag perwisyo pa. Yun na nga. Hindi ito bagong script. Parang isang bangungot na pabalik-balik. Nakaka-frustrate. At dito pumapasok yung mahalagang tanong. Paano napapanatili ang ganitong sistema? Bakit parang ang hirap buwagin? Kahit may mga investigasyon na, may public outrage, paulit-ulit din naman yung galit ng tao, di ba? Pero parang walang nangyayari. Systemic ba? O sa implementation? O accountability? Exactly. Problema ba sa batas? Sa implementasyon? O sa accountability mismo? Yan yung mga tanong na kailangan nating tingnan. Okay. So, dito na papasok yung pinakabagong development. Yung investigasyon nga ng Senate Blue Ribbon Committee. Oo. Yung hearing nung September 8? Tama. Nagpatuloy yung pagdinig nila tungkol sa mga sinasabing anomalya sa flood control projects. At ang mga nagbigay ng testimonya, 2 kontratista, mag-asawang Curly at Sarah Diskaya.
Yung mga Diskaya, sila yung may-ari ng Alpha and Omega General Contractor, St. Gerard Construction at iba pa, di ba? Oo, sila nga. At grabe raw yung pasabog nila. Talagang may mga binitawang salita. Ano daw ang sinabi nila? Sa joint statement nila na binasa sa hearing, inamin daw ng mag-asawang Diskaya na napilitan daw sila, napilitang makipagsabwatan sa tinatawag na rigged bidding. Rigged bidding? So, lutong Macau na? O parang ganun, may napili ng mananalo bago pa man magsimula ang bidding. Tapos kadalasan may kasamang pagpapatong sa presyo ng proyekto. Sabi nila, ginawa daw nila yun dahil sa tindi ng korupsyon sa sistema. Ginamit lang daw sila. Grabe! Tapos, may pinangalanan ba sila? Meron. Nagbanggit sila ng mga pangalan. Mga mambabatas daw at ilang opisyal ng DPWH. Sila daw yung umano'y tumatanggap ng porsyento o kickback mula sa pondo ng mga proyekto. Dito na nga, sa testimonya nila, diretsohang pinangalanan si Congressman Arjo Atayde. Isa daw siya sa mga mambabatas na nakinabang sa mga sinasabing maanomalyang proyekto sa distrito niya sa QC. Wow! Direct talaga, ang tapang nila. Sobra. At ang matindi pa, nag-alok pa raw sila na maging state witness. State witness? Para ilahad-lahat? Oo, para daw mabigyan ng proteksyon ng gobyerno kapalit ng testimonya nila laban sa mga mas malalaking isda o kasabot daw sa krimen, para daw ilahad ang buong modus operandi. Pero hindi lang si Atayde ang nabanggit, diba? May iba pa. Meron pa, kasama rin sa mga pinangalanan si House Speaker Martin Romualdez. Pati si Speaker Romualdez, malaking pangalan yan. Oo, pero syempre, as expected, lahat sila, kasama na si Atayde, mariing itinanggi yung mga akusasyon. False and malicious daw. Walang katotohanan at malisyoso lang daw yung mga paratang. Hey, classic he said, she said situation ito. Pero ang bigat ng potential impact nito, lalo na't malalaking halaga ng pera at matataas na opisyal ang involved. Yung pag-offer pa lang ng mga Diskaya na maging state witness, nagdadagdag yan ng bigat. Posibleng magbukas ng mas mahabang legal battle to. Totoo. Siyempre susuriin din siguro ng Senado at ng mga otoridad yung kredibilidad at motibo ng mga testigo, di ba? Definitely. Kailangan timbangin lahat yan. Okay. Bukod sa Senado, may isa pang anggulo na lumitaw. Nagdagdag ng intriga sa issue. Yung interview kay QC Mayor Joy Belmonte. Oo. Yung sa KC After Hours ni Carmina Constantino. Timing nga yun eh. Oo nga eh. Lumabas yun 2 days before the Senate hearing, September 6. Dito parang nagkaroon ng koneksyon yung ilang mga punto. Ano yung mga sinabi ni Mayor? Kasi QC Mayor siya, so alam niya dapat yung nangyayari sa area niya. Sa interview na yon, tinukoy ni Mayor Belmonte ang isang specific project na kahina-hinala. Isang pumping station project sa Matalaib Creek, doon sa Barangay Talayan, QC. Pumping station? Critical yan sa flood control. At dito, direkta niyang inugnay si Congressman Atayde. Ang hinala niya, base daw sa mga nakakarating sa kanyang informasyon, may matinding sabwatan. Sabwatan daw sa pagitan ng ilang opisyal ng DPW, ng kontratista at posiblang pati ng mga mambabata. Wow! Sabwatan talaga yung term na ginamit niya. Oo, binanggit pa niya na may mga proyektong minarkahan na raw na completed on paper. Pero sa katotohanan, hindi naman daw gumagana o mas masaol pa, tila mas nagpapapalala pa raw ng pagbaha sa lugar. Grabe naman yun. Completed pero hindi gumagana o mas nagpapabaha pa? Nakakagalit yun para sa mga residente. Kaya ang diin ni Belmonte, hindi pwedeng ganun na lang. Kailangan daw may managot. Isinulong pa niya na mas mabuting sigurong ibaba na lang sa mga LGUs, yung local government units. Sila na lang daw mag-implement ng flood control projects. Devolution. Para mas may accountability daw. Oo, kasi sila daw yung direktang nakakakita ng sitwasyon sa ground. Binanggit din niya yung matagal ng plano, yung 27 billion drainage master plan. Ginawa pa ng UP Resilience Institute para sa QC, pero madalas daw parang binabaliwala lang ng DPWH. So ang punto niya, may plano, may pera dapat, pero bakit baha pa rin? Parang ang sagot niya, korupsyon. Parang ganun na nga yung implicit message niya.
Yung sinasabi ni Mayor Belmonte tungkol sa pagbaba ng pondo sa LGU, actually, direktang tumutugon yan doon sa systemic issue na napag-usapan natin kanina. Yung disconnect? Oo, yung problema sa koordinasyon o minsan parang banggaan pa nga between national agencies like DPWH at yung mga LGU. Sila sa LGU ang mas nakakakilala ng sitwasyon sa lugar nila, di ba? Ito yung classic disconnect. Yung may hawak ng pondo sa taas na posibleng naiimpluwensyahan ng politika, like insertions, minsan hiwalay sa realidad at pangangailangan sa baba. Makes sense. Pero syempre, habang tinuturo ni Mayor Belmonte yung mga posibleng problema sa DPWH at Kongreso, hindi rin siya nakaiwas sa mga tanong. May mga bumatikos din sa kanya online. Oh, ano naman ang sabi ng mga kritiko niya? Ang punto ng ilan, mahigit 15 taon na siya siyang nasa pamunuan ng QC. Naging vice mayor siya 2010 to 2019, tapos mayor na mula 2019 hanggang ngayon. Ang tanong sa kanya, sa tagal niya sa pwesto, ano raw ang alam niya tungkol sa mga anomalya na ito? At bakit daw tila nagpatuloy pa rin ito sa ilalim ng kanyang pamamahala? So may accountability question din sa kanya. Nadiretsahang nagtanong, when did you know about the shenanigans in DPW? Ang naging tugon naman ng QC local government, nagsasagawa daw sila ng mga audits. Tapos hinihimok daw nila yung mga barangay captain na isumbong agad ang anumang mapansing irregularidad. So, may pushback din sa kanya, hindi lang siya basta accusor. It shows na complex talaga itong issue. Hindi lang ito tungkol sa isang tao o isang ahensya. Maraming layers. Tama. Now, syempre, hindi naman pwedeng hindi umalma si Congressman Ataye, di ba? Agad siyang naglabas ng statement, mariin niyang itinanggi lahat. Anong eksaktong sinabi niya? Baseless daw. Walang basehan. Iginiit niyang wala siyang pinakinabangan kahit isang kusing mula sa sinumang kontratista. At gaya ng inaasahan, sumugod din sa pagtatanggol ang asawa niya, si Maine Mendoza. Si Maine. Nag-post siya sa X, di ba? Naging viral yon. Oo, viral agad. Sabi niya, teka lang muna, those are baseless allegations. Please refrain from throwing hate. Wala siyang ginagawang masama sa loob. Emotional yung dating? Oo, nag-post pa siya ng dasal para daw sa mga totoong may kasalanan. Tapos tinawag niyang napaka-unfair yung sitwasyon para kay Arjo. Maraming fans ang sumuporta pero marami rin ang bumatiko sa kanya. Anong klaseng batikos? May mga nag-ungkat pa nga nung issue ng pag-e-endorso ni Maine ng ilang online gambling platforms. Kino-question daw yung ethical compass nila bilang mag-asawa. Parang inilink yung dalawang issues. Pati yun na damay. Ganyan talaga sa social media, mabilis mag-connect ng mga bagay. At hindi talaga maiiwasan yung irony dito, ano? Kasi si Atayde lalong nakilala sa TV series na Bagman. Oo nga, Bagman. Yung role niya doon, barbero na naging political fixer. Nalubog sa sistema ng korupsyon. Tapos ngayon, siya mismo ang nasa gitna ng isang real-life corruption scandal. Para sa maraming tao, ang hirap ihiwalay nung real sa real. Nagiging madaling target siya ng mga banat na Bagman in real life o method acting ba yan? Kahit sabihin nating fiction lang yon. Yun nga eh. Malaking factor yan sa public discourse. Yung celebrity status nila ni Mendoza, nag-a-amplify ng scrutiny. Kahit hindi patas, minsan, yun yung nagiging narrative frame. Pinapakita nito yung kakaibang pressure and siguro panganib na rin na ninaharap ng mga artistang pumapasok sa politika. Mas mataas ba ang expectation o mas madali lang silang i-target? Interesting point. At speaking of public reaction, grabe yung ingay sa social media. Talagang nag-aalab sa galit yung maraming netizens. Yung iba parang binaliktad na yung konsepto ng hustisya. Anong ibig mong sabihin? May mga comments na diretsahan. You are guilty unless you prove yourself innocent. Not the other way around. Ang bigat nun, parang guilty until proven innocent na. Hay nako, trial by publicity na kagad. Oo, marami ring birada na direktang tumutukoy sa Bagman. Gaya ng sabi mo, Bagman-inspired o method acting, may mga mas masasakit pang salita. Yung iba, tinatawag silang hayop na mag-asawa daw na sumisira sa buhay ng Pilipino, iniuugnay yung allegation kay Arjo at yung gambling endorsement ni Maine. Grabe yung level ng anger.
Pero kapansin-pansin dito hindi lang ito simpleng galit sa mag-asawa Parang galit ito sa bumong sistema. Paano mo nasabi? Kasi tinatarget ng netizens yung tinatawag nilang trio ng korupsyon. Yung mga mambabatas daw na gumagamit ng insertions for kickbacks, yung DPWH na nagpapadali daw ng proseso, at yung mga kontratista na kasabat sa rigged bidding. Sila daw yung dahilan ng patuloy na pagdurusa ng taong bayan. Dahil sa baha, dahil sa nasasayang na pondo. So, systemic anger talaga, hindi lang personal. Oo, ramdam mo yung frustration, yung pagod na ng tao sa paulit-ulit na kwento ng korupsyon na walang namiyayari. Kaya ang malakas na sigaw ng marami, lalo na online, panagutin ang dapat managot, walang kulay. Walang political affiliation, walang palakasan, walang paboritismo, kahit sino pa yan. Kailangan daw ng tunay na accountability. Ramdam na ramdam mo talaga yung frustration. At kung ikokonekta natin ito sa mas malawak na larawan, kitang-kita talaga yung mga malalaking bitak sa sistema natin. Ano-ano yun ulit? Una, yung issue ng budget insertions, nagiging convenience source ng kickbacks at patronage politics. Pangalawa, yung talamak na kakulangan ng maayos na koordinasyon. O minsan banggaan pa nga between national agencies like DPWH at yung mga LGU. Yung disconnect ulit. Oo. At pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, yung direktang epekto nito sa mga ordinaryong mamamayan. Isipin mo, bilyong-bilyon ang ginagastos sa flood control project sa QC. Pero bakit konting ulan lang? Lubog para ng maraming barangay. Yung human cost ng korupsyon. Yung hirap, perwisyo, panganib sa buhay at ari-arian. Sobrang linaw. Totoo yan. At nagkakaroon din ng extra scrutiny, gaya ng sabi mo, sa mga celebrity-turned-politician. Parang mas mataas ang expectation or mas matindi ang judgment pag silang nasasangkot. Oo, parang double standard minsan. May mga initial actions na rin namang ginawa ang gobyerno dito. Na-blacklist na ng DBM yung siyam na kumpanya na konektado raw sa mga diskaya. Okay. May blacklist na. Nasa concrete step. Tapos, nagbuo na rin daw ng isang task force si President Marcos para investigahan itong mga alegasyon sa flood control projects. Task force. Pero marami pa rin ng skeptical, di ba? Nagtatanong kung may kahahan-kuman ba yan. Well, yung skepticism, understandable naman. Lalo na kung titingnan natin yung history ng mga investigasyon sa bansa. Madalas may task force, pero anong resulta? Magkakaroon ba ng tunay na kaso? Paglilitis? Conviction? At higit sa lahat, reforma sa sistema para hindi na maulit? O baka isa lang itong report na matatambak lang? Yan ang laging tanong. Yung pag-blacklist sa kumpanya, okay yun. Pero yung mas malaking tanong, yung accountability ng mga potentially involved na makapangyarihang tao, mga mambabatas, opisyal, nakabitin pa rin sa ere. Exactly. Abangan natin. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon? Malinaw na napaka-komplikado at seryoso ng isyong ito. Mula sa mga mabibigat na alegasyon kina Congressman Atade at iba pang opisyal, sa mga pasabog na testimonya ng mga kontratista, sa mga sinabi ni Mayor Belmonte, hanggang sa nag-aapoy ba reaksyon ng publiko online. Lahat ito salamin ng isang malalim at talamak na problema. Problema sa sistema ng public works sa Pilipinas. At siyempre, yung epekto nito sa tiwala ng taong bayan sa gobyerno at sa mga pinuno nila. Oo, grabe yung trust issue na nabubuo. Patuloy pa ang imbestigasyon ng Senado. Tiyak marami pang lalabas na detalye. Posibleng may mga pangalan pa, marami pang kailangang malaman, patunayan at linawin. Pero habang naghihintay tayo ng mga susunod na kabanata, siguro iiwan namin sa iyo, sa ating tagapakinig ang isang mahalagang tanong, isang bagay na dapat nating pagnilayan. Ano yun? Sa iyong palagay, paano natin masisiguro na ang bawat piso mula sa buwis natin, yung pera na pupunta sa mga proyektong tulad ng flood control, paano natin masisigurong nagagamit ito ng tama, transparent, at para talaga sa kapakanan ng lahat, hindi sa bulsa ng ilan? Malaking tanong yan. Ano ang kailangan nating gawin bilang mga aktibong mamamayan para mabantayan ito, para mapanagutan yung mga tiwali? Isang hamon yan para sa ating lahat. Isang hamon na dapat nating harapin ng sama-sama.
Maraming salamat sa pagsama mo sa ating paghimay sa napapanahong isyung ito. Hanggang sa susunod.